Ito, hindi ko na ito papahabain. Paikli lang ito, hindi pahabaan. Dahil magsulipulan pa. So, alam niyo po ako na inyong kapatid, minsan ako po'y natatanong po ng ilang mga ministro ng end time kung ako po ay end time. Natatanong po ako. Kaya ako naman po'y sumasagot, hindi ako end time. Nagpapahayag ng end time na nasa Biblia. Amen. Kasi dalawang uri ang end time kapatid Yung isang end time, nagpapahayag, sabi ni Branham. Ako naman po, end time na nagpapahayag ayon sa Biblia sa iba't ibang kapanahunan. Ito ako. Kaya, patungkol po sa tinatawag na end time na yan, mga kapatid, meron na pong idea ang ibinigay po ng Diyos sa inyo at yung ito. Meron na po. Ngayon, yung idea po na ibinigay sa akin ayon sa kapahayagan nandito. At tinitignan ko rin po ang mga nagpapahayag ng end time kung napapalog dito. Kasi nga alam na po natin ang end time ng mga ministro, apat na kalagayan. Merong tinatawag na ministro ng end time. Mataas ang Biblia kaysa sa pahayag ni Branham. Back to the word. Doon ho. Meron namang end time, Biblia, pahayag ni Branham, pantay. Pantay. Back to the word. Merong ikatlo naman, ang Biblia, napakuha na, nasa ilalim na. Nangiibabaw ang pahayag ni Branham. May pang-apat naman, sobrang taas naman. Yung pahayag na ni Branham, babang-baba talaga ang Biblia. Yan. Kaya ako po, na inyong kapatid, marami akong nakausap. Kaya ang kapatid na Francis, nung po siya nakausap, sa Quiapo. Kasi 2 beses po ako pumunta sa Quiapo Ininiyahan po ako ng isang pastor din na mas mataas ang pahayag ni Branham kaysa sa Biblia. Kasi tinitignan ko po yan Tinitignan ko po yan. Siyempre ako naman po na inyong kapatid, itatalima ako sa sabi ng Biblia. Ayan. Ngayon, sa awa naman ng Panginoon, nakita kami ng kapatid na Francis. Naanyayahan ako rin. At tinignan ko naman kung gaano talagang bukas sa Biblia. Nakita ko naman talaga nagpapaunang bukas ang Biblia. Ang Biblia nakapatong sa sinasabi ni Branham. Ako napasalayan doon napasalayan ako, biblikal doon ako tataliman. Bagaman, meron pong ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos, marahil narinig nyo na rin yan hindi ko nasasaysayin yan. Alam nyo na rin po yan. Basta yung ipinakita sa akin ng Diyos, kapag hindi nakalagay sa Biblia, sasabi ng Panginoon, sasabihin ko. Bahala na kayo. Basta masabi ko lang. Parang bagang yung sa DOC bago ako umalis doon. Siyempre, meron kung tawagin sa spiritual father, bago ako umalis. Nilatag ko po yung pinaalam sa akin ng Diyos. Nagkaroon kami ngayon ng usapin ng puno ng GOC. nagkaroon ng tinatawag ng mga pag-uupi.
Kasi nga, open sila sa Biblia eh. Di lahat na mag-open sa Biblia, ang Biblia nasa itaas, ikaw naman nasa ilalim. Para bang si Pablo? Si Pablo nasa siya umiilalim. Umiilalim siya sa kautusan ni Kristo. Yun ang paniniwala ko eh. Pero sa kalungkutan, hindi po kami nagkaroon ng pagkakasundo ni Pastor Efren. Kasi tinanong niya ako, ano ba pastor ang kinaayawan mo sa aral ng Gospel of Christ? At least, isa po ngayon. Na hindi ayon sa aral ng mga apostol. So, nung masabi ko, itinitik ko ng isang, sabihin natin, kalihim. Sasamahan niya ako. Initik sulat yung mga inaayawan ko na hindi ayon sa Biblia. Sa madalit sabi ko mga kapatid, nakiusap ang kapatid na friend, Pastor, naniniwala ako magsasama pa rin tayo. Sabi ko naman, sige Pastor, magsasama tayo. Yung turo natin, i-level natin sa turo ng mga apostol. Kasi gusto ko rin magligtas at maligtas. Aral, di ba, sabi natin, kapag hindi ayos aral ng mga apostol, takwin. Kaya kung ayaw makilevel, sa turo ng mga apostol, pag-iwalay tayo. Pero, hindi ko inaalis ang pag-ibig. Ako nung umalis ako dyan, napatakot-takot ng mga pag-uusip dyan. Nakanyay, dito ka natuto sa pagbabasa sa Biblia. Dito ka rin nakapag-asawa. Babalitan mo po. Babalitan mo. Kaya ang kanyang panghuling salita sa akin, huwag na raw ako pumunta doon sa mga membro ng GOC. Sabi ko, kapatid na Efren, hindi nalulungkot ko. Susunod ako sa Diyos, hindi sa'yo. Bakit? Nakasulat eh, agawin niyo sila sa apoy. Ibig mo sabihin, kami nasa apoy na. Kayo may sabi, kami nasa na. Sawa naman ang Panginoon. Ay ba, may sumama sa akin. Yung aking may bahay, itong kami sa aming bahay, nag-umpisa ng Bible study. Hanggang dumami. Paano nag-aaral kami ng nanakon? Meron po tayo ibang mga pastor na congregation eh. Ay ako nagpapasalamat naman sa Panginoon, pero may license, dati pag-uusik sa amin eh, mga bugos kayo. Bakit? Pero unang araw, hindi lisensyado. Ngayon, bisan sinasabi ko, kung sa lupa hindi kami lisensyado, sa Diyos lisensyado, kaya niyong patunayan? Na kayo lang na may karapatan, papatunayan ko kung sino ang may karapatan. Pero palibasa nakasulat, pastor sa dumihan mo. Sabi ni Pedro, ay ginawa ko ng kapatid na Norman. Tinarbaho niya, wala pang isang linggo, labas na yung aming lisensya ng SEC. Di ba na silang masasabi ngayon? Lisensyado na kami. May sawa na ka ng Panginoon. Pagkat kayo sasabi na ako'y nagtayo ng iglesia para sa gayon ang mga abuloy mapasa akin lahat. Sabi ko, mali naman ang isip ninyo. Hindi ako nagtayo ng iglesia. Isa lang ang tagapagtayo si Kristo. Ako, lumabas sa maling aral, pumaroon ako sa turo ng mga apostol. Dahil utos yan utos sa mga kapatid na hindi lumalakad ayon sa ayusan. Umiwalay kayo. Hindi, wala ako. Saan ako pumunta? Ito, nakisama ako sa turo ng mga apostol. Kung aming nakikatarinig sa namin ipinabalita sa inyo, upang kayo magkaroon makikisama sa amin. Wala ako nakisama. Hindi ako nagtayo. Baka kayo nagtayo. Baka kayo nagtayo. Kaya ako ayaw ko tingnan, hindi ako nagtayo. Umalis lamang ako doon sa itinay ni Kristo na nasa Biblia. Isa lang ang congregation ni Kristo
sumama din sa Pope. Isa lang yan. Sa awa naman ng Panginoon. Pati meron ditong ikapo, wala ditong ikapo, walang pledges. Apo na lang. Yung apo na rin ito, mga kapatid ko Kahit 5 nga, hindi ako kumukuha Kahit 5, bagamat may ako, meron ng karapatan. Pero hindi ko ginamit yung karapatan na yun, bakit may hanap buhay naman? Yun ang ginagamit ko sa pagtataguyod sa aking pamilya, sa pagpapaaral sa mga bata, at sa mga pamasahe, ukol doon sa gawain ng Panginoon, bisap, pera ko nga Pero kapag medyo ang lalakbayin, libo na. Ayan, minsan sasabihin ko po sa taga-pamahala sa pera, kapatid, mag-release ka nga din ng pera, pamasahin ko lang. Kasi patawid na ito Patawid dagat na ito Tapos ginagamit din po yan sa tinatawag na, halimbawa, bibili ng lupa. Dahil tatayuan ng kapilya, mag-release to. Tapos kapag mayroong manggagawa, talagang gumagawa yun. Kapatid, mag-release ka para sa kapatid na manggagawa na yun. Ibig sabihin, kung ano po ang programa na nakatala sa Biblia, gaya sa mga apostol, ganun din po ang ginagawa. Kaya sa tulong po ng Panginoon Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Alam niyo po itong tinatawag na pagsasama-sama ng bawat isa sa inyo. Bakit ako natutuwa napagkita ko talagang bukas na bukas kayo sa Biblia Bukas na bukas kayo. Kung kayo'y pantay lamang sa Biblia, palagay ko mali ibang espiritu ninyo sa akin Baka yun ikyan subo ni Satanas. Ayan, mababawasan tayo ng mga membro niyan. Malalaman tuloy ng mga membro. Palibasa bukas kayo. Bukas din naman ako. Lahat tayo bukas. Di magbukasan tayo. Di ba ganyan? Paligtas. Kapag mali, ano bang dapat kami sa mali? Di ba tinutuwid yun? Kaya minsan meron ko na pagkalita na minsan ako na rin espiritu na para pagkamo siyempre ipapagkabarin mo sa akin ng Diyos akala nyo ba? Na para pagkang mayroong espiritu na napaghahalata ko baka nang titip lamang yan namumuna ng mali baka ang hinahanap niyan mali kaya hindi ko hinahanap yung mali ang hinahanap ko yung tama yung tama, mga kapatid. Kasi kapag kami hinahanap mo mali, nakahalip rin ka doon sa mga espiritu para sa iyo na pinapapata ng mga pagkakas. Kaya sa inyo nagtalingkod yung ito, ako din natutuwa. Kaya pagkamat ako meron sinasasabi minsan sa inyo, di magpukasan tayo. Sa inakala nyo may bukas kayo, di magpukasan tayo. Diba? Hindi natin kung sino talagang bukas. Kasi kung ako paniniwala ko, hindi si Branham ang tagapagbukas. Hindi si Branham. Ang tagapagbukas na nagbukas sa 7 seals si Kristo. Siya. Maraming mga pastor na ngayon kaya nabuksan ng 7 seals. Ginagawa pa ng 1963! Bukas na yun. Binasa na na. Isamantalang, hindi naman 1963. Nabuksan yung silsi. Ay, naku naman. Anong palagay mo? Si Kristo na Leon, 1963, binuksan niya ang Revelation? Ay, mali. Ang aklat ng Revelation, kailan ba yung naisulat ni Juan ito? Kailan ba? Di ba 96 AD? Ay, naku naman, ang layo. Kaya nga nang sabihin ng anghel kay John, Revelation 4:1, umakyat na rito, bukas ang langit ito. At ipapakita ko mga bagay na hinaharap. Sino pinakyat? Si Branham? Si John?
Siya ang pinakyat. Bakit? Ipapakita na anghel yung mga hinaharap. Anong ginawa ngayon nung may pakita? Di ba nandun na sa Revelation 1:11? Isinulat na ni Juan. Nag-start na sa tinatawag na seven stick. Tama mga kapatid? Yung 7 iglesia. Tapos meron pang isusulat ko sana. Sabi lang, huwag mong isulat, tatakan mo. Ay, bakit pinatatakan? Kasi hindi po dumarating yung kaganapan ng huwaga. Minsan meron na iba-ibang paliwanag. Iba-ibang paliwanag, ako nakikirang na din. Kahit na hindi mo sabihin, yung sinasabi mo hindi tumpak, sige, makikinig lang ako. Kasi meron naman talagang magsasabi na hindi sa totoong pagbubukas ng kanyang mensahe. Minsan itinatago baka marami malaman. Siyempre si Satanas ko, biyahin. Tama naman talaga tama naman talaga pero meron pinahayagan. Sa iba't ibang kapanahunan. Amen. Ano bang panahon ipinag sa akin ng Diyos? Mas maganda, gusto nila nakakasama.